na unless na tayo manalangin, there will be no revival, miracle, or changes sa buhay natin. At magiging talunan tayo. At prayer leads us into God's presence. At pag nasa presence tayo ng Panginoon, God will give us direction para magawa natin yung kalooban niya. Less of the fear, less of the doubts, and less of the worries na talagang buwabagabag sa maraming tao. Now, ang pag-uusapan natin ngayon ay medyo close to my heart at talagang medyo real and present na yung i-address nito is the real and present danger na nangyayari sa paligid. Sabi kasi ng iba, naku, pag may pera lang ako, masusolusyon na yung mga problema ko. I've seen people, milyonaryo at even bilyonaryo, may problema din sila. Okay? Walang pera, meron din problema yung mga yon. Lahat tayo may problema. So, hindi pera ang sagot. Okay? At kung mag-isip tayo, naalala ko lang yung isang quotation. Sabi niya, Jesus is the answer, Annalyn. Jesus is the answer. Ang dugtong ko doon na ito, if Jesus is the answer, what is the question? Okay, narinig yun na sa akin dati ito. Pero, ang tanong ng iba, kung merong Diyos, bakit hindi niya lang ayusin ang problema para wala na tayo lahat problema? Okay na, haya-haya na tayo. At kung kung makapangyarihan ng Diyos, ba't may mga taong masasama na nananalo sa mga bagay-bagay sa buhay? Ba't sila ang mas masaya? Sila ang mas mayaman? Parang sila ang mas kontento sa buhay and whatever. Pero as we can see mga kapatid, that's not true. At ang sabi na ng iba, kung makapangyarihan ang Diyos, para matapos na lahat ng problema natin, talagang alisin niya na lahat ng mga makasalanan. At itiran niya lang yung mga mabubuti. Pag ginawa po ni Lord John ay wala pong matitira sa atin maski isa. So anong solusyon ng Diyos? Ang solusyon ng Diyos is ipadala si Jesus Christ. At nung pinadala si Jesus Christ, doon nagkaroon ng kingdom of God, nagmamanifest, at may kita natin na there's something na dapat nating malaman patungkol dito. So, if Jesus is the answer, what is the question? The question is, what is the meaning of life? Ano ba ang pakahulugan ng buhay? Ba't ako buhay? Ba't ka buhay? Bakit tayo nagagawa natin yung nagagawa natin? Pastor, buhay nga ako, may problema naman. Oo nga, pero the fact na buhay ka is a blessing. At ang kadugtong nun ay may meaning ang buhay mo. Ang buhay mo is for a purpose. Hindi ka, listen here, hindi ka nilikha para mamroblema. Pero sino sa atin ang mahusay mamroblema? Ako lang ba? Ako lang ata. Mahusay tayo dyan. Yung maliit na problema, kaya natin palakihin yan. Now, nabubuhay ka ba para mamroblema? Nabubuhay ka ba para magtrabaho? Hindi ka nabubuhay para magtrabaho lang. Kasi pag wala ka ng trabaho, wala ka ng purpose. Okay, binigay ko na yung sagot. Ikaw ay nabubuhay for a purpose. Now, hindi purpose ang pag-uusapan natin, kundi papaano mo maisasagawa ang purpose mo. Papaano natin isasagawa yung purpose natin, tayo ay mga taong sugatan, tao na mga may hinanakit sa buhay, nagka-problema, may mga hugot sa buhay. Minsan, mas mahusay pa tayo sa Diyos. At minsan, kung ang Diyos okay sa Kanya yun, sa atin hindi okay yun. Minsan, mas mahigpit pa tayo sa Diyos at marami tayong mahusay na mga ginagawa. So, bakit natin kailangan na malaman tong ikikwento ko sa inyo? Para maisagawa natin yung purpose na ito. Ang topic natin is, okay, listen here, inner healing. Ngayon, let's talk about inner healing. Inner healing, freedom to worship and obey God. Inner healing, the freedom to worship and obey God.
Ikaw ay disciple. Ganda ng topic ni Pastor Doc nung Sunday na ikaw ay tinawag ng Diyos para mag-worship at habang nag-worship ka, makita ka ng mga tao at mag-worship din sila sa Diyos na sinasamba natin. Pero papaano ka mag-worship? Papaano ako mag-worship, Bril, kung may bumabagabag sa dibdib ko? Na minsan ay ayoko mo na mag-worship, di ko type mag-worship ngayon. And it happens to all of us once in a while. Papaano ako mag-worship kung meron akong nararamdaman na against sa isang tao? You will not worship? So, we need inner healing for us to worship the Lord and to obey Jesus. May mga taong hindi nakakapag-move on. Hindi na-obey si Lord. Hindi dahil sa ayaw niya mag-obey kay Lord. I've seen hundreds of people na gano'n. Hindi question na, bro, gusto mo sumunod sa Diyos? Ang sagot lagi, Pastor, gusto ko sumunod sa Diyos. Pero what's keeping those people para sumunod sa Diyos? It's the pain and the hurts and the troubles na mas malaki pa kesa sa Diyos. Ito ang problema, ito ang Diyos. We will read one story sa Bible na isang tao na nanampalataya sa Panginoon, pero bago siya nanampalataya, may history siya. At nung nanampalataya siya, na-reveal yung kanyang history. Okay, let's read that, mga kapatid. Ito ay nasa Acts chapter 8, verses 4 hanggang 23. Ang pangalan ng tao na titingnan natin yung story ay si Simon the sorcerer. Ipinangaral ng mga mananampalatayang nagkawatak-watak sa iba't ibang lugar ang salita saan man sila magpunta. Nagpunta si Felipe sa lungsod ng Samaria at ipinahayag doon ang Kristo. Nang marinig ng mga tao si Felipe at makita ang mga himalang ginawa niya, nakinig silang mabuti sa kanyang sinabi. Ang pilay ay pinagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na yon. Verse 9, doon may isang lalaking ang pangalan ay Simon. Noong una, pinapahangan niya ang mga Samaritano sa mga pamamagitan ng salamangka. Ipinagmamalaki niya na siya isang dakilang tao at pinapakinggan siya ng lahat. Mula sa hanggang sa pinakamataas sa lipunan. Ang lalaking ito ang kapangyarihan ng Diyos na tinatawag na dakila. Sabi nila, mahabang panahon din sila'y pinahangan niya sa pamamagitan ng kanyang salamangka. Kaya't siya'y nagpatuloy na pinapakinggan nila, ngunit nang sumampalataya sila nang ipinangaral ni Felipe ang magandang balita tungkol sa karya ng Diyos at tungkol kay Jesucristo, nagpabautismo ang mga lalaki at babae. Listen here. Pati si Simon ay sumampalataya rin. Okay. At nang mabautismohan ay patuloy siyang sumama kay Felipe. Humanga si Simon nang makita niya ang mga himala. Nang mabalitaan ng apostol na sa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, isinugo nila sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinalangin ang dalawang apostol, ang mga Samaritano, upang sila'y tumanggap ng Espiritu Santo. So you see the movement here? Sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila. Sila'y nabautismohan pa lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ipinatong nila Pedro at Juan ang kanilang kamay sa mga Samaritano at tumanggap ng mga ito ng Espiritu Santo. Now listen, nakita ni Simon na ang Espiritu'y ipinagkaloob sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng mga apostol, kaya't inalok niya ng salapi si Pedro at si Juan. Bigyan din ninyo ako ng kapangyarihang ito upang ang sinumang patungan ko ng kamay ay tumanggap ng Espiritu Santo, sabi niya. Sinagot siya ni Pedro, naway mapahamak ka kasama ng iyong salapi. And listen here, sapagkat inakala mong mabibili ng salapi ang kaloob ng Diyos. Wala kang bahagi ni karapatan sa bagay na ito.
And listen once again, sapagkat hindi tama ang iyong puso sa paningin ng Diyos. Sabihin nyo nga po, hindi tama ang iyong puso sa paningin ng Diyos. Pagsisihan mo ang kasamaan mong ito at manalangin ka sa Panginoon na naway patawarin ka niya sa iyong hangarin. And listen once again, verse 23. Dahil nakikita kong puno ka ng inggit at bilanggo ng kasalanan. Ulitin ko yung part na kondisyon ng puso ni Simon, ha. Sabi niya, sabi ni Pedro sa kanya, hindi tama ang iyong puso sa paningin ng Diyos. To further explain that in verse 23, dahil nakikita kong puno ka ng inggit at bilanggo ng kasalanan. Wait, Pastor, sandali lang. Kala ko ba ang isang tao na nampalatay sa Panginoon, na born again, at the old has gone, the new has come? Nanampalataya si Simon. So bakit may ganyan pa siya? Yun. Okay, napapaisip ba kayo? Kala ko ba ang lahat na born again, okay na kay Lord, 2 thumbs up. Pati daliri sa paat, 4 thumbs up. Okay, kung kulang ang daliri mo, manghiram ka sa katabi mo. Okay? What is the problem? For sure, gustong sumunod ni Simon. Sabi niya, bigyan mo rin na gusto ko yan. Kung babasahin mo yung Simon, parang mayroon siyang intensyon na gusto niyang gawin yung ginagawa ng mga disciple. In a way, ay okay. Pero in many ways, mali. Puntahan natin yung ating topic, mga kapatid. We're talking about inner healing. Inner healing is the freedom, your freedom, my freedom to worship the Lord and to obey the Lord. Kung ako ay katulad ni Simon na may issues of the heart, lahat kasi nakikinig sa akin. Sabi sabi ng story, di ba? Pag nagsalita siya, nagsalamangka siya, lahat ng tao tumitingin sa kanya. Nung time na to, si Pedro, who's the characters? Si Felipe at si Juan, sila yung pinapakinggan, si Simon nasa gilid lang. Sandali, dapat ako din ulit dyan. May something sa puso ni Simon na hindi pa naayos ng Panginoon, pero nanampalataya na siya. Being a disciple of Jesus Christ, you need to be healed in your inner self. Andyan ba kayo? Automatic ba yan, Pastor? Sorry, no. Madali ba yan, Pastor? No. Posible ba yan, Pastor? Yes. Pastor, masyado ako maraming issue, mukhang imposible yan. Hindi. Ikaw ay hindi imposibleng kaso. Nothing is impossible with God. Kaya ko ba yan, Pastor? Wrong question. Kaya ko ba yan, Pastor? Wrong question. Ulitin mo. Ganun pa rin ang sagot ko. That's a wrong question. Hindi tanong kung kaya mo. Ang tanong ay, willing ka ba? Willing ka ba? Sa mga nakikinig ngayon, I know lahat tayo may kanya-kanyang hurts and pains, may problema. May isa tayong kapatid sa Metro South na isang family na nasunugan. Ang hirap nun sa damdamin. Sabi na mas magandang nakawang ka na lang kaysa masunugan ka. Okay, hindi pa rin okay yun, pero mas malala yun. May karamdaman ka. Minsan, may karamdaman ka physically, pero yung karamdaman mo hanggang spiritual, hanggang emosyonal. Naawa ka sa sarili mo, wala ka nang nagagawa. Or something na wala akong work, parang wala naman akong pakinabang. Or anything else na pwede natin problemahin. Lagi nila akong pasaway. Pero anak ka ng Diyos. Bakit ka nandiyan dyan sa miserableng sitwasyon na yan? May daan pa ba papalabas dyan para yung ningning mo, yung bituin mo ay magningning? Meron ba? Ang sagot ay, yes, merong paraan. Pero the next question once again is, willing ka ba? So alamin natin ibang mga bagay. Main idea, sa new season ng Diyos para sa atin, kakailanganin ng lumalagong Kristiyano ang inner healing. You can enter, but you can never proceed sa new season kung hindi ka mag-undergo ng inner healing. Sa psychology, minsan ang tawag dyan ay debriefing.
Iba ay psychotherapy. Whatever that means, mga kapatid, in the Bible, sa evangelical circle, ang tawag natin dyan ay yung healing of the inner self. Yung na-born again ka na, pero may nakasanayan ka. Example, ito yung mga sinabi ko sa inyo kanina. Halimbawa, ikaw ay, bago ka nakakilala sa Panginoon, ikaw ay battered child. Okay, hindi yun nilagyan ka ng butter. Tapos bata ka pa. Hindi yun. Battered child ka. Pag ikaw ay naging Christian na, the most probable na mangyayari sa'yo ay susunod ka sa Diyos. Pero ang perspective mo ay, susunod ako sa Diyos, baka kasi katulad ng tatay ko, bugbugin ako. Para hindi ako parusahan ng Diyos, susunod ako. Yan ang attitude and faith and perspective na isang battered children. Now, how about naman yung isang spoiled brat? Anong Tagalog na spoiled brat, Bril? Okay? Spoiled ay panis. Ang brat ay makulit. Pagsamahin mo, panis na makulit. Panis na makulit pa. Okay? Of course, hindi literal ang translation dyan. Ibig sabihin ng spoiled brat ay yung batang Jeprox. Okay? Laki sa layaw. Mga jologs. Ha? Panahon namin, ay ba yun? Okay. Ha? Whatever. Kung naiwan mo ako sa terminology, tulungan nyo na lang ako. Kapag ikaw ay spoiled brat, sa family mo, nasusunod. Konting iyak mo lang, susundin ng tatay mo, ng nanay mo yung gusto mo kasi ayaw nilang nahihirapan ka. Pag naging Christian ka, ganun din ang tingin mo sa Diyos, iiyak mo lang ang Diyos, dapat sumunod ang Diyos sa akin. Gets? You need to be healed sa ganyan. How about kung ikaw ay isang violenting tao? Konting kibot lang ay nagwawala ka. Nako, pag Christian ka na, pwede mo pa rin dalhin yun. Ay, Pastor, ang daming problema. Yes. That's why you need inner healing. Kapag sinabi mo na, ay okay naman ako, Pastor, I don't believe that. Especially kung dumaan ka sa matinding mga problema. You need inner healing. You need somebody na manalangin para sa'yo at ikaw ay mag-confess, ikaw ay i-go through doon sa process ng counseling at ang tawag natin dyan is prayer counseling, not just counseling. Kailangan mong maunawaan ba't nangyari sa'yo. Kailangan mong i-process ang sarili mo. Okay? Bagamat Jesus paid the price, pero sabi nga ni Paul, be transformed by the renewing of your mind. The battle is in the mind. The mind is the battleground. Sama mo na rin pati heart. The heart, sabi ng Old Testament naman, the heart is deceitful. So, ito ang mga questions ko. Una, what is inner healing? Pangalawa, who needs inner healing? At pangatlo, how to receive inner healing? Okay, tingnan natin yan ng unti-unti, mga kapatid. Sigutin natin yung tanong, what is inner healing? Again, sabi ko sa inyo kanina, if you want to obey and worship the Lord ng malaya, you need inner healing. So what's inner healing? It is a spiritual process that is needed to grow in every area of life. Meron kausap nung few months ago, nagkaroon siya ng problem. Okay, hindi ko sabihin yung problem. Basta yung problem niya at kakausap ko ang kanyang parents. Later on, sabi niya sa akin, sabi ng parents sa akin, mukhang okay naman yung anak ko, Pastor. Ang sabi ko lang sa kanya, alam mo yung anak niyo po ay kailangan ng at least 6 months to 1 year na prayer counseling. Okay? Mukhang okay naman siya. Kasi, Pastor, ayaw ko siyang pilitin kasi baka mamayaan pa. Sabi ko, yeah, may improvement naman. Pero yung improvement na yan, hindi sapat para ma-flush out ang mga spiritual, emotional toxins na na-receive niya during the hard times ng kanyang problema. Kasi ganito yan, pag ikaw ay nagkakasala sa Panginoon, you receive yung mga toxins sa katawan mo and in spirit mo. Pag ikaw ay nagkakasala sexually, ang kasalanan mo is not to people, but to yourself. Okay? Pag ang kasalanan mo ay ganito, na may consequence ka, may consequence yung mga tao sa paligid mo.
Kapag ikaw ay problema dahil sa kasalanan mo o sa problema mo, sa palagay mo kaya bilang part ng isang family, ikaw lang ang namroblema? Problema din yung mga kasama mo sa bahay. Kasi bakit? Part ka ng family. Unless na ikaw ay walang kwenta at talagang ayaw nila sa'yo, wala silang problema, ikaw lang. Pero kung mahal ka ng mga tao sa paligid mo, yung problema mo, problema din nila. At yung pananatili mo sa problema na yon ay pananatili nila sa problema. Ang paglaya mo unti-unti sa problema na yon ay ang paglaya nila sa problema. You see, ang pagsuway mo sa Diyos at matanggap mo ang consequence ay ang pagtanggap nila ng consequence. Ang pagsunod mo sa Diyos at pagtanggap mo ng blessing ay ang pagtanggap nila ng blessing. You see? Hindi ka nagkakasala on your own lang. Hindi ka rin sumusunod sa Diyos ng on your own lang. May blessings para sa iyo at sa lahat ng mga tao na sa paligid mo if you obey, if you disobey God, and to remain unhealed, may consequence ka at ang mga tao sa paligid mo. At hindi ibig sabihin mukhang kawawa ka, mas maka-Diyos ka, at mas kakaawaan ka ng Diyos. Hindi. Ang gusto ng Diyos, if you are a disciple of Jesus, you need to be freed. Saan? Mga kapatid, tingnan niyo yung verse natin kanina. Anong sabi ni Pedro? Na-trace ni Pedro ang problema ni Simon. Ang sabi niya, wala kang bahagi, anong request ulit ni Simon? Ang request ni Simon, eto ang bayad, bigyan niyo ako ng kapangyarihan na pag nagpatong ako ng kamay, ay tatanggap din siya ng Holy Spirit. Masama? Yung desire niya? In a way, yung intention ba niya ay maganda? Maganda. Pero nung in-evaluate, ginudge at in-evaluate ni Pedro, ang nakita ni Pedro ay ito, hindi tama ang iyong puso sa paningin ng Diyos. Your intentions may be right. You may be sincere, but you can be sincerely wrong. Hindi enough ang tamang intensyon. Ang enough ay yung tama ba ang puso mo. Jump tayo sa verse 23. Okay? Jump. Jump. Okay. Okay, para makuha ko attention ninyo. Masyado kayong seryoso eh. Verse 23. Okay. Dahil nakikita kong puno ka ng inggit at bilanggo ka ng kasalanan. What? Peter, judging ka. Kung ako si Simon, judging ka, maganda intention ko. Sorry, Simon. Ayan ang nakikita ko sa'yo. You feel tama ang intention mo. Pero something within you na hindi mo nakikita because you are spiritually unhealed, meron kang problem. At hindi lang si Simon yan. It can be us. And sometimes, ito ang naging hindrance sa disciple ng Panginoon at dun sa church na kung saan tayo nakakabilang. Amen? Nandiyan ba kayo mga kapatid? Yung mga nasa online, gising pa ba kayo? We need to pray for this. Lord, heal me from my hurts and my pains. Sabi nga ni John Maxwell, hurting people hurt people. Ang taong nasasaktan ay nananakit. Okay, ulitin natin twice pa and unamain mo mabuti. Ang taong, 1, 2, 3, ang taong nasasaktan ay nananakit. One last time. Ang taong nasasaktan. Okay, mag-melo ako ng konti. Baka medyo hyper na ako dito. Naparami at tayong chocolate kanina. Brethren, listen here. Minsan may mga flaw tayo sa buhay na kahit na manalamin tayo, hindi natin nakikita. Pero there are people na ibibless ni Lord spiritually and will help you. They are not attacking you. They are helping you. Hindi mo sila kalaban, hindi natin sila kaaway. Regalo sila ng Diyos. Mag-ingat ka sa mga tao na laging maganda ang sinasabi sa'yo. Okay ba buhok ko? Okay ba hair ko? Ay, okay. Ang sagwa. Okay? Okay ba amoy ko? Okay ba amoy ko? Oh, okay. Okay ba yung handwriting ko? Oo, sulat babae. Sulat babaeng manok. Pag okay lang ng okay yung katabi mo, yung kausap mo, kabahan ka.
they're not being honest. Sometimes, your enemy is too honest naman. Okay? So, let's continue mga kapatid. Yung journey natin ng pagsunod sa Panginoon, minsan walang tanong kung gusto natin eh. Gusto natin eh. Pero minsan, okay, ang naging hadlang is our old self. Balik na naman tayo doon. Yung unhealed, selfish, unregenerated old self. Guess niyo ako? Na minsan, mas mahigpit pa tayo sa Diyos. Ang Diyos, pinatawad ka na, ikaw hindi mo pa rin pinatawad ang sarili mo. And sometimes it happens to me. Especially yung mga younger days ko. Okay? Who needs inner healing? Everybody. Lahat. Sino yung anybody na yon? Anybody who has been hurt, who went through painful and difficult situation, depression, anxiety, at lahat ng mga kamag-anak nun. Kung ikaw ay dumaan doon, huwag mo sabing okay ka. Okay ako. You're not okay. And actually, lahat tayo hindi pa okay. Kasi kung okay ka na, sana okay ka na. Sana wala ka ng problema, sana hindi ka na-cause ng problema, at hindi ka na problema. Kasi so, okay ka na eh. The fact na tayo ay nagkakaproblema is because of people around us who are not okay. At ba't may mga tao na problema is because of us na hindi rin okay. All the time. Huwag mong sabihin nakatayo ka, baka bigla kang mabuwal, sabi ni Pablo. Sabi ni Jesus Christ, in this world you will have many troubles. Talking about troubles, mga kapatid. So, all of us need this. Pero, who is the person na most qualified para magpatuloy sa inner healing? It's the believer. Kapag hindi ka believer ni Jesus, ang hirap ng inner healing. Kasi magtitiwala ka sa sarili mo, sa husay mo, sa pag-iisip mo, sa experience mo, sa pera mo, sa achievements mo, sa credentials mo. And those things can hinder your inner healing. Kaya minsan, tatamarin ka. Kung ikaw may epekto na nakakatamad mag-worship, may area sa buhay mo na kailangan ma-heal. Alam ko naman tama magbasa ng Bible eh. The question, ba't di ka nagbabasa araw-araw? Kasi may something in you that is not healed, na ayaw sa Bible na nasusunod mo. Bakit meron tayong lust and perversion? Bakit may mga tao pumapatol, yung babae, pumapasok kapwa babae, lalaki sa kapwa lalaki, at mga babae na gusto pang mas mataas sa lalaki? Because of hurts and every emotional problem. That's why, nagpunta si Jesus dito mga kapatid. Ang sabi niya, the thief comes to steal, kill, and destroy. Technically, mga Pharisees yun. Pero deeper meaning, it's anybody na hinahadlangan ka na makasunod sa Diyos, including the devil at ang kanyang mga lingkod. Pero bakit napunta si Jesus dito? I have come that they may have life, Zoe life, and have it abundantly. Doon ang kailangan mo i-research. Yung abundant life na yun yung life na nagtatamasa ng continuous inner healing. Okay, balik tayo doon sa case na sinabi ko. Sabi ko, 6 months to 1 year po, kailangan niya magkaroon ng counseling. Now, after 6 months to 1 year na yun, okay na? Hindi. May lalabas uli dyan ng mga symptoms kung saan ka may problem pa. Uunti-untiin ng Diyos tayo na mabago from glory to glory, from faith to faith. At pag nire-reveal ng Diyos yan through attitudes and bad actions, ibig sabihin on that area, kailangan mo ng inner healing. So, ang inner healing, hanggat nandito tayo sa mundo, we need that. Okay? So, lahat tayo, kailangan yon. Now, here's the next question. How to receive inner healing? Unang-una, itong unang-una, Jesus Christ must be your Lord and Savior. Even ang psychology, Annalyn, ay umaamin na mas madaling
dalin sa psychotherapy ang isang tao na may spiritual side ng buhay niya na connected sa Diyos. Kapag ang isang counselee, ang isang patient na walang spiritual side ang buhay niya, ang hirap i-treat. Even psychology and psychiatry, inaamin yan. That's when the believers, the disciple makers, the pastors, the missionaries, the servants of the Lord must come in na dala-dala ang Word of God at dala-dala ang presensya ni Jesus. That's when nangyayari ang discipleship. That's when nangyayari ang inner healing. That's when ang Panginoon will be glorified sa buhay po natin. Nandyan ba kayo? Hindi ako masyadong excited, no? How I wish na lahat ng tao will go through inner healing talaga. At somebody na may nag-guide sa kanila. Ito pa, siguro last question, who are qualified to do inner healings? Kailangan mo ng training dyan. At kailangan, meron kang isang area ng buhay mo na alam mo na pinagaling ng Panginoon. At doon ka gagamitin ng Diyos. Example, may kilala tayo ng mga dating addict na na-born again, kilala sa Panginoon, pinagaling ni Lord, at even yung addiction niya talagang totally nawala. Saan sila best na magagamit? Yes. That's it. Ganun lang yun. Kung anong problema mo na nalampasan mo, yung mga tao na malapit doon ang problema, yun ang best na katagpuin mo with the Word of God. Pero kung may struggle ka pa dyan, wag mong ipilit. Sigurado pati ikaw babagsak. At wag tayong magtago behind this spiritual facade na nagsasabi na, okay ako, pastor. Busy lang. You're not okay. Aminin na natin. If you are not okay, wag mong i-try sabi na okay ka. You weep, mourn, and wail at lumapit ka sa Diyos. Lord, I need your spiritual healing. Para makapag-worship ako at paglabas ko, there will be no condemnation. So you see, we need inner healing. In conclusion, mga kapatid, wag kang mag-asta na malakas ka. Ask for help. And don't stop until dun sa area ng unhealed part ng spiritual life mo ay nararanasan mo ang kagalingan ng Panginoon to the point na ikaw ay malayang nakakasamba sa Diyos at malayang nakakasunod sa Diyos.